Inay, bakit mo ko pinamigay? Narito at panoorin natin. Wala na raw puwang sa puso niya ang patawarin pa ang inang nang iwan sa kanya. O eto na, tawagin na natin ang naghihinanakit na anak. Doray, humarap ka na. Ayan si Doray. Ilang taong ka na, Doray? 25 po. 25. So, alam mo, nung una pa lang na ikaw ay pinamigay sa lola mo. Opo, sinabi po ng lola. Ilan kayo magkakapatid? Dalawa lang po. Dalawa lang? Opo. Tapos, bakit ka daw binigay sa lola? Hindi daw niya ako kayang buhayin. Oh, Pero yung isang kapatid ko po, nabuhay naman niya na siya lang mag-isa. okay. Mas matanda sa'yo. Hindi po, ako po panganay. Ikaw yung panganay. Nasaan nakatira nanay mo? Baka kapitbahay nyo lang. Kapit-bahay lang po. Ay, kapitbahay lang niya ang nanay niya. Pero doon siya nakatira sa lola. Opo. So, pero may trabaho yung nanay mo. Namamasura lang po siya. Namamasura. Okay. Napaaral din niya yung kapatid mo? Napaaral niya po. Okay. So, matagal mong dinala. Kasi ngayon umiiyak ka pa ulit eh. Bakit? Masakit pa rin. Opo. Biro mo ang tagal mong dinala yan. So, ito na ngayon ang problema, Ryle. O di, ang tagal niyang nawala sa poder ng nanay niya. Walang suporta kahit na ano. Pero nakatapos ka. Grade 6 lang po. Grade 6. Lumalapit po si Lola na pag-aralin ako ng high school. Ayaw niya po. Ay, pwede ka namin ilapit sa ALS. Pwede ka mag-ALS. Libre yun. Ha? Ilalapit ka namin. Para matapos mo high school mo. Oh, di ba dyan lang naman sa bahay yun eh. Anong trabaho mo ngayon? Sa kantin po. Kantin. So kumikita kahit paano? Opo. Okay, huwag ka muna mag-aasawa ha. May anak na po. Ay, may anak ka na. Ano ba yan? Nagmadali. Hiwalay din po. Iwalay ka. Ilan ang anak mo? 4 po. 4! 4! Oo, ganun talaga kasi ang mga naghahanap ng pagmamahal. So, eto na ngayon ang sitwasyon. Naguguluhan siya kasi gusto nang bumalik sa kanila nung nanay. Parang gusto siyang bawiin na kasama yung mga apo. Di ba? Yung nanay mo, 50 plus. Opo. Okay. O, so, saan ang problema doon? Hindi mo matanggap? Bakit po ngayon niya lang gagawin yun? Sa haba po ng panahon na nakay lola ko. Ngayon niya lang po naisip na magsama kami. Dat po nung una pa lang, hindi niya po ginawa kung hindi niya kaya mag-isa. Humingi ba siya ng kapatawaran sa'yo, Doray? Hindi po po. Hindi? Hindi? Ano lang sabi niya? Wala po. Gusto lang niya po akong makuha. Ni Lola. May question lang po ako. Doray, nung lumalaki ka, syempre kapitbahay mo yung nanay mo, nakikita mo na pinapalaki niya yung kapatid mo. Ibang-iba ba yung trato niya sa'yo sa kapatid mo? Parang mas malambing siya dun sa kanya? Opo. Nabibigay niya po yung gusto ng kapatid ko. Nagtalang ako, iniwan niya. Hindi niya yung nagawa sa akin. Tinatawag ka naman ba niyang anak? Or ano? Never kanya tinawag na anak? Kahit once? Sa kabila ng galit ng anak na si Doray, narito ang isang ina na hindi susuko. Makuha lang muli ang loob ng kanyang ipinamigay na anak. Tawagin na natin ang nanay ni Doray, si Lily. Humarap ka na. Lily, medyo kakaiba yung kwento nyo, ano? O ikaw naman, bakit ka naman umiiyak? At ang ating harapang tanong dito po sa isang ina na aalamin natin ano bang pumapasok sa isip ng isang ina na ipamigay ang anak. Ayan. So Lily, mamaya na siguro yung tanong. Yung ano muna, kwento kung paano mo naisip na ipamigay si Doray. Kasi po, pinamigay ko po sa lola niya. Nagtrabaho po ako. Tapos po, yung trabaho na po ko siya, binigay ko po sa lola niya. Sabi ko, alagain niya, magtatrabaho po ako.
Kasi hindi na po naro ko po, malaki na po siya, hindi ko sa akin binigay yung lola niya. Gusto ko pang kunin, ayaw po bigay ng lola niya sa akin. Ayaw po, ganun po. Yung lola niya, nanay mo. Hindi po, tsahin ko po. Tsahin. Opo. Mabuti tinanggap. Opo, sabi ko sa kanya, iiwan ko po muli anak ko para magtatrabaho po. Kasi ako, binigay ko po sa lola niya, magtrabaho po. Tapos binigay ko, hinaano yan. Hindi ko na po siya binalikan. Kasi wala po ako lang ibang lalaki. Yung anak ko po yung isang bahay na 11 years old po. So, isa lang siya sa tatay niya. Opo. Tapos yung pangalawa sa po, ibang lalaki opo. na. Kapatid niya yung una ko sa sapay na minahal ko. Hindi po siya. Oh, Pinamigay so ko- aminado ka na hindi pinamigay mo siya ko- minahal. Pinigay ko po sa tatay niya. Sa lola niya, binigay ko na po sa kanya. Parang talagang kinalimutan mo siya. Opo. Talagang paano mo magagawa yun? Eh, nakikita mo araw-araw, kapitbahay mo lang. Parang ang hirap yata ng gano'n. Natiis mo yun. Sinubukan mo ba na kunin ulit si Doray? Opo. Oh, ano nangyari? Eh, hindi, ano po kasi, asawa ko po, ayaw po kasi agad po niya po kanya asawa ko po eh. Kaya po, Ayun. binahal ko po yung isa niyang kapatid, sa una kong asawa. Gusto ko po siyang kunin, ayaw po bigay sa akin. Ang lola niya. May totoo yan. So ano yung totoo, Doray? Hindi niya po kinukuha. Ay, hindi ka niya kinukuha. So palagay mo totoo yun na yung asawa niya ang may ayaw din. Opo, mas mahal niya yun eh. So pag nagkikita kayo noon, ano lang, wala lang. Wala po. Parang magkapit-bahay lang po. Ano po, makapit-bahay lang po kami. So pero hindi mo tinatanong kung may sakit siya, kung nakakapag-aral pa ba siya, kung may damit ba siya. Minsan po, pag sabihin ko sa kanya, minsan hindi niya ako pinapansin. Minsan daw, para makatapos man lang siya ng high school, humingi daw ng tulong sa'yo, tinanggihan mo daw. Opo. O bakit? Bakit ka tumanggi? Eh, hindi ko po kasi kaya sa pag-aaralan kasi po kaya po siya, pinag-ano ko siya, ayun ko lang po siya, kaya ko siya kaya pag-aalarin. Libre lang naman sa public school. Oh, baon lang yun eh. O, so ngayon, eto na tayo. Bakit naman naiisip mo ngayong balikan siya? May na po ako sa kanya tawad. Baka gusto niya ako bumuhay sa kanya. O, ang hinala ni Doray, gusto mo lang siyang balikan para siya ang bubuhay sa'yo. Nandiyan pa ba yung asawa mo? Wala na po, patay na po. Namatay. Opo, Yung anak mong isa, ilang taon na? 11 years old po. Ay, 11 pa lang. Opo, nag-aaral po grade 3. Nag-aaral. Opo, just- Patapusin mo yan, ang high Opo. school. Ano ang mga pinagsisisihan mo? Ano po, kasi gusto ko na po siyang anuhin. Ba't humingi po sa akin, kanya, humingi po sa akin ng tawad. Hindi po sa tawad sa kanya. So ngayon, gusto mong humingi ng tawad. Opo. Alam mo, yung humingi ng tawad, okay, patawarin ka o hindi, humingi ka ng tawad. Di ba? Opo. Pero kailangan ba talagang magsama kayo? Gusto ko po siyang kasama po uli. Bakit nga? Mahal ko po siya. Sinungaling ka. Nakikita mo ba yung mga apo mo sa kanya? Opo. Oo. Baka naman nangungulila ka lang, di ba? Mahal na mahal ko po siya. Ay, Pinamigay mo ako, mahal ko. anong nararamdaman mo, Doray, pag sinasabi niyang mahal na mahal ka daw niya? Hindi po yung totoo. Ba siya sa mga anak mo bilang lola? Opo. Totoo? O, so, malapit ba sa kanya yung mga anak mo? Malapit po. Totoo ba? So parang napamahal ka na rin sa mga apo mo. Opo. Oh. Lalo na po yung siyang babae. Makalola po sa akin yun. Oh. Diyan po yung bunso. Makalola po siya. Lahat po sila sa akin.
Isang lola ang nagsasabing, hayaan na lang sa kanya si Doray. At tigilan na daw nung nanay ang, eto na ngayon, parang panggugulong lumalabas. Panggugulo. Okay. Siya ang isa sa nagpalaki at nagmahal kay Doray, Lola Seni. Humarap ka na! Ano ba yung mga panahon na yun, Lola Seni, na kayo ay nakumbinsi na kunin si Doray nung maliit pa? Binigay niya ako sa akin. Oh, Pinaalagaan niya sa akin. alam mo, hindi ganun basta-basta katatanggap. Aso nga lang pinag-iisipan. Yung pambata na kailangan mong buhayin. Nabuhay mo siyang mag-isa? Opo, pinag-aral ko po yan. Anong kabuhayan ninyo? Naglalako lang ho kami, kasama-sama ko siya. Naglalako-lako kayo. Para makapag-aral at saka yung pagkain. Kami lang po dalawa eh. Kayong Kasama. dalawa lang. Opo. Wala rin kayong asawa? Wala. Byuda na ho ko eh. Oh, may anak din po kayong sarili? Oo. Wala na ho mga anak ko na sa kanya-kanyang ano na. Oo. Ano ngayon ang gusto mong mangyari, Lola Seni? Ano po? Eto ngayon, kasi gusto niyang bumalik, right? Gusto niyang malapit daw sa kanya ang kanyang mga apo. Oh, so ang gusto niya, magsama-sama na daw sila ulit. Sasabay, ano ka ba? Gusto mo ba? Ayoko. Ayaw niya ho eh. Ayun na. Ako, Pakinggan naman po natin ang kumare ng inirereklamo. Ang kakampi ni Lily. Ang pangalan niya, si Susan. Susan, humarap ka na. Susan, ano sa tingin mo yung nangyaring kabanata dito kay Lily? Tama ba yung ginawa niya? Yun na nga po. Kasi matagal din po, kumari niya po ako, inaanak ko yung anak niya ngayon na kasama niya sa buhay. Pinaliwanag niya po sa akin ang istorya ng buhay niya. Ngayon, sabi ko, mali ang ginawa mo. Bilang ina, dapat kapiling mo ang anak mo. Pinapayuhan ko po siya. Ngayon, yung gusto niyang mangyari na kukuhanin niya ng ganun-ganun lang si Doray, sabi ko, may isip na yan. Hindi yan bata na madali mong mapapasunod sa'yo. Tsaka po, mula nung iniwan niya ng 1 buwan, dinudugo pa siya nung time na yon. Hiniwalayan siya nung tatay nung bata. Kaya sabi ko, alam mo ang dumating na sa isip mo, may karamdaman ka niyan. Para kang sinumpit. Sinumpit ng hangin. Dahil ang pag-iisip niya para pong wala sa sarili. Postpartum depression. Opo. Kasi iniwan pala siya nung asawa. Ayun, okay. Opo. Wala po siya sa tamang pag-iisip nung time na yon. Kung saan-saan siya pumunta, namamasukan. Hanggang sa akala niya, nakatagpo na siya ng magandang buhay, pumatol na naman sa isang lalaki at nagkaanak na naman po siya. Lalong nadagdagan. Hindi pa siya nakaka-recover sa una, nadagdagan pa. Kaya sabi ko sa kanya, hindi solusyon na agad-agad na kukuhanin mo si Doray ng ganun-ganun sa lola niya para magkasama kayo. May oras at panahon, magkakaunawaan din kayo at mauunawaan ka rin niya sa sitwasyon mo. Dahil bilang ina, dapat, sabi ko po sa kanya, dapat ikaw ang gagawa ng paraan para makasama mo ang anak mo. Kaya ganun po ang ano niya. Po, Dr. Love, ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa magulang na hindi nagampanan ang obligasyon sa kanyang mga anak? Pinakamasamang gawain ng isang magulang ang pabayaan, ang paggabay sa kanyang anak. Dahil ang mga bata ay regalo ng Diyos sa atin, no? At inaasahan ng Diyos bilang magulang, Doray, makinig ka, bilang magulang, nahuhubugin mo sila sa tamang paraan ng pagkilala sa Diyos. At bilang magulang, ipakikita mo sa anak mo ang mabuting ehemplo ng tunay na anak ng Diyos. So, pwede bang hindi na magpatawad si Doray? Kung sa ating pananaw na tao, pwedeng hindi na siya magpatawad. Kalimutan na yan, nanay na yan. Not in the eyes of God. Not in the eyes of God. Doray, ang pagpapatawad, it takes time.
Hindi porke pinatawad mo nanay mo ngayon, bati-bati na kayo uli, mabuting relasyon niyo uli. Hindi ganun. It takes time. Sabi ko nga kay doktora, forgiveness does not necessarily mean reconciliation. Meron tayong pinatawad pero ayaw na nating makipag-ugnayan sa kanya. Sa case na ito, ang sasabihin ko, Doray, magpatawad ka sapagkat hindi ka pinatay ng nanay mo nung nasa sinapupunan pa niya. Pero malaking pagkukulang niya sa iyo. Tanong, kung hindi ka magpatawad, sinong pahihirapan mo? Ang nanay mo o ang sarili mo? Mananatili ang galit mo sa puso mo at dyan wala kang kapayapaan. Magbalikan na kayo at maglabing-labing na kayo ng nanay mo. Give yourself a time or sufficient time para maibalik yung kanyang pagrespeto mo sa kanya bilang ina. At kay Lily, hindi mo kasi pinagnilayan ang pagmamahal at ang pag-ibig ni Maria at ang buhay ni Maria sa kanyang anak. Namatay si St. Joseph, iniwanan siya ng kanyang anak nang magsimula ng public ministry. Sinundan niya si Jesus hanggang sa bundok ng Kalbaryo sa paanan ng krus habang tumutulo ang dugo ng katawan ni Jesus sa kanyang katawan. Hinahalikan ni Maria ang paa ng kanyang anak. Kita niyo ang pagmamahal ng isang tunay na ina sa kanyang anak. Paalala ko sa iyo para matanggap mo ang biyaya ng Diyos. Para mapatawad ng Diyos ang kasalanan mo, Doray, matuto kang magpatawad. Salamat.